Ito ang solar panel ng aking existing na solar setup ngayon. Meron itong 150 watts na solar panel. At ang configuration nito ay 4S2P. At may total capacity ito na 1,200 watts. Ito ang nakakonect sa ating 1 kilowatt na off-grid inverter. At ngayon ay i-upgrade natin ito into 3.6 kilowatt na hybrid inverter. So ngayon ay samahan nyo ako at mag-upgrade tayo. Last time ay in-unbox ko ang hybrid inverter mula sa DEYE. Ngayon sa video na ito ay i-install ko na siya para ma-upgrade na ang solar setup ko. Ito ang existing solar setup ko at meron itong 1 kilowatt na off-grid inverter. Medyo matagal na rin ito. 5 years na ito, last December 2024. At ngayon ay i-upgrade ko ito sa 3.6 kilowatt na hybrid inverter. Meaning, pwede na siyang gumana as off-grid na may battery at pwede rin gamitin as on-grid na walang battery backup. Ganito ang arrangement ng existing solar panel ko ngayon. Ang connection ay 4S2P. Itong existing na solar panel or array ko ay may total wattage na 1,200 watts at may total voltage na 84 volt. Ngayon, ito naman ang magiging connection niya para sa bagong inverter na gagamitin ko. 8S1P. Bale, mula sa dalawang nakaparallel na string ay gagawin ko itong isang string na lang. At itong bagong inverter ko naman ay may minimum voltage requirement na 125 volt para sa tinatawag na startup voltage. Ano ba yung startup voltage? So, ito yung voltage or minimum voltage na kailangan ng isang hybrid inverter mula sa solar panel or solar array para gumana ang circuit nito at magsimula na itong mag-harvest. Kaya kapag kinonek ko itong existing solar panel ko ay hindi ito makakapag-harvest dahil 84 volt lang ang total voltage nito. Kailangan kong i-series lahat ng solar panel para umabot o lumagpas sa 125 volt ang total. So ngayon, dahil kinonek ko na ito into series, umabot na sa 168 volt ang total voltage nito. Pasok na sa minimum requirement ng DEYE hybrid inverter na 125 volt. Ang startup voltage ay isa lamang sa pinaka-importanting malaman natin sa pag-upgrade into hybrid inverter. Dapat malaman muna natin ang mga importanteng requirement ng hybrid inverter para iwas sa pagkakamali. At baka mas magagastusan pa tayo dahil mali ang ating mga ginagamit na components sa ating pag-upgrade. At mas maganda kung i-draft muna natin lahat ng posibleng arrangement at mga materyales na kakailanganin. Dapat din nating malaman ang kailangan nating inverter capacity, battery bank voltage, maximum solar panel, cable size, breaker size at iba pa. So ngayon ay simulan na natin ang pag-install. So una kong ginawa ang pagbutas ng paglalagyan nitong mounting bracket. Kailangan accurate yung pagbubutas para hindi magiging tabingi ang ating inverter. 4 na butas ang kailangan dito at hindi lang basta-bastang screw ang gagamitin na pang mounting kundi yung anchor bolt o yung tinatawag na mounting screw. Bago nga pala natin gagawin ang pagbutas ng pader ay kailangang i-layout muna natin ang paglalagyan ng mounting para hindi na tayo magpaulit-ulit ng pagbubutas. Pati ang layout ng pagmountingan ng cable duct ay isama na din natin.
para isang pasada na lang ang pag-layout ng lahat. Sa pag-install ko nito ay medyo nahirapan ako kasi merong slot dyan sa loob na kailangang doon ipasok ang magkabilaang bracket. Meron ding itong screw para hindi basta-bastang natatanggal sa wall bracket ang ating inverter. Ang control panel nito ay inilagay ko na lang sa gilid niya dahil base sa manual, kailangang may kalahating metrong space dapat sa bawat side para sa kanyang cooling. Diyan ko na lang inilagay sa left side para hindi maharangan ang vertical airflow ng nagdadala ng cooling ng equipment. Itong control panel pala ay recycled lang yan mula dito sa dati kong DIY automatic transfer switch. May hybrid na kasi tayo kaya dinismantle ko na lang. Sayang din kasi kung hindi magagamit. Hindi ko na pinakita ang pag-mount ko nitong cable dock. Madali lang naman. Para ka lang nag-install ng wall frames. Kailangan lang na hindi tabingi ang pagkakabit. Nagbutas na din ako ng daanan ng wire o wiring papuntang labas para mas malinis tingnan. Ganyan din kasi ginagawa ko sa dating mga na-install kong solar setup. Minsan pwede siyang gawin pero minsan hindi rin pwedeng gawin. Depende sa sitwasyon ng installation. Ang mga butas na yan ay para sa battery, grid supply wiring, load wiring, backup load wiring, grounding at syempre yung wiring na galing sa solar panel. Nilagay ko na rin ang mounting board ng control panel at ang mga system protection. Nilagyan ko din pala ito ng energy meter na wireless para ma-monitor ko ang status ng load kapag nasa work ako o di kaya tuwing may biyahe ako. Mas maganda din kasi na may other means of monitoring tayo para sa double checking. By the way, marami pa akong idadagdag ditong mga components lalo na sa system protection. Kailangan nating i-test ang mga wiring para siguradong tama ang ating ginagawa. Nag-test ako ng voltage mula solar panel, nag-test din ako ng voltage mula sa grid at sa output ng backup ng load ng inverter. So, ito naman ang mga parameters na kailangan nating iset bago gamitin ang inverter or bago kunikan ng load. Una ay itong battery setting. I-post mo lang ang video kung kailangan mo screenshot ang mga parameters. Itong basic setting na tungkol sa oras, petsa at iba pang hindi naman gaanong critical na settings. Itong system work mode at itong mga isinet ko dito ay para sa setup na hindi gumagamit ng battery at hindi nag-feed ng power sa grid. At ang panghuli ay itong grid setting. Itong mga setting naman dito ay applicable sa mga nakakonect sa distribution utility na laging may under voltage, brownout at hindi stable ang frequency. Dito sa setup ko nga pala ngayon ay hindi ko muna ikinonect ang battery dahil ang existing battery ko ay 24 volt lang. I-reassemble ko muna itong existing battery at gagawin ko itong 48 volt na battery bank. Sa ngayon ay itry ko munang gamitin ang batteryless feature niya kung okay nga ba. So mga ka-toolbox, ito na nga ang output ng pag-upgrade ko ng aking solar setup. Pero hindi pa ito final dahil meron pa akong ipa-finalize dito. Kasama na doon ang pagbuo ko ng 48 volt na lithium iron phosphate battery para dito. At ipapakita ko din kung paano ang pag-set ng mga parameters kapag may battery nang nakakabit dito sa DE inverter. So hanggang sa susunod mga ka-toolbox, ingat po tayong lahat.